Isang matinding dagok na naman ang dumating sa Kongreso matapos magsampa ng ethics complaint sina Votas Repentor Toby Tiangco laban kay Repentor Zaldico ng Ako Bicol. Malinaw na hindi na basta usapin ng politika ang isyong ito. Ito ay usapin ng tiwala ng taumbayan at ng kawalan nito sa mga lider na dapat ay naglilingkod, hindi nagkakamal ng yaman. Sa reklamo ni Tiangco, binanggit niya ang last-minute insertions na pinaniniwalaang si Ko ang nasa likod. Hindi na bago ang ganitong klaseng galawan sa Kongreso, mga biglaang dagdag sa budget na nagiging pinagmumulan ng anomalya at korupsyon. Habang ang mga ordinaryong Pilipino ay nagpapakahirap sa araw-araw, may ilan namang leader na tila ginagawa ng negosyo ang pambansang pondo. Hindi lang ito tungkol sa budget. Ayon pa kay Tiangco, matagal nang hindi dumadalo si Ko sa mga sesyon gamit ang medikal na dahilan ngunit hindi naman suportado ng malinaw na ebidensya. Kung totoo ito, malinaw na pang-aabuso sa proseso at kawalan ng respeto sa mandato ng taong bayan. Dagdag pa rito, nakapagtataka kung paanong mula 2016, ang kumpanyang SunWest Inc. na pag-aari umano ng pamilya Ko ay nakakuha ng halos 46 bilyong halaga ng proyekto mula sa DPWH. Kung hindi ito isang pulang bandila ng conflict of interest at sistematikong katiwalian, ano pa? Habang nababaha ang mga Pilipino at bumabagsak ang kalidad ng mga infrastruktura, may iilan namang nakikinabang ng sobra-sobra. Kaya't napakahalaga ng panawagan ni Tiangco. Umuwi si Zaldico at harapin ang akusasyon. Hindi pwedeng palaging nasa ibang bansa at magtago sa likod ng medical reason. Kung talagang wala siyang kasalanan, dapat niyang ipakita ito sa harap ng sambayanang Pilipino. Bilang mga pro-Duterte, ramdam natin ang pagkakaiba. Si Duterte lumaban sa droga, sa kriminalidad at sa katiwalian ng walang takot at walang inatrasan. Samantalang itong mga sinasabing elitista sa Kongreso tila mas interesado sa pansariling kapakinabangan. Ang maliwanag, hindi ito ang uri ng pamumunong kailangan ng bayan. Kaya't sa huli, ang laban na ito ay hindi lang laban ni Tiangco laban kay Ko. Ito ay laban ng sambayanang Pilipino laban sa kultura ng katiwalian. Dapat panagutin ang mga nagabuso at hindi dapat palampasin ang mga ganitong iskandalo.